Ito ang Lihim na Liham Podcast. Mga koleksyon ng salaysay at mga itinagong liham hango sa iba't ibang alamat, panitikan at mga kwentong kababalaghan. Hindi lahat ng kwento ay kailangang marinig, pero lahat ng kwento ay papakinggan. Ako si Bernadette, At ako naman si Ash, ang inyong mga tagapagsalaysay. Sa ating second episode, ang topic natin ay mangkukulam. Nakatanggap naman tayo ng marami-raming liham mula sa ating email na lihamnalihampodcast@gmail. Lihim na Liham Podcast. Oh my gosh, wrong na naman. Alam, parang tongue twister kasi siya, sorry. lihamnalihampodcast@gmail.com. Ayan. At saka Facebook page na Lihim na Liham. Yes. Salamat sa lahat ng nagpadala ng kani-kanilang kwento. Na-entertain kami sa pagbabasa. Pero ngayong araw, paus na. Nag-start pa lang. Pero ngayong araw, namili lang kami ng 2 liham. At bago tayo magtungo dyan, alamin natin kung ano nga ba ang mangkukulam. Mangkukulam. So, ayun. So, sabi dito sa research ko na naman sabi dito, ang mangkukulam daw ay ang Filipino version ng sorceress or witches. Yung mga taong gumagamit ng black magic para makapanakit ng kapwa nila. Usually daw, ang dahilan nito ay paghihigante or napag-utusan dahil binayaran. Nakakatakot. Yeah. At saka, ang nakakatakot pa sa mga mangkukulam para lang rin daw silang normal na tao. Pero usually, they are described ugly, oh my God, ugly-looking old ladies, di ba? Oo. In movies naman, they usually portray mangkukulams na maputi ang buhok, tapos sobrang haba. Akala mo yung parang di naliligo ganun. Matandang kulubot na yung balat. Minsan pa nga, nakakapagpalit ito ng anyo. Ang mangkukulam can be anyone among us, isang dahilan kung bakit mas kinakatakutan ito. Yes. So, marami rin pala tayong versions ng mangkukulam. So, sa iba't ibang lugar ay iba-ibang tawag nila. Andiyan ang mangkukulam sa Tagalog, managtanim sa Ilocano, parakaraw sa Bicol, mangungusim sa Kapampangan, mambabarang sa Visayas at marami pang iba. Sa Ilocano kaya? Ilocano, yun. Managtanim daw. Sorry. Talagang hindi nakikinig. Oh my gosh, sorry. Kinig kasi. Managtanim. Ayan sabi dito. Hindi nakikinig. Hindi, kasi parang bago sa akin yung Ilocano kasi ako. Oo. First time ko marinig na managtanim pala. Okay. Sabi naman dun. Ewan ko, correct mo ako kasi ikaw yung Ilocano . Hindi ko alam. Baka maiba ka palang tawag. Hindi natin alam. Kapitbahay, charot. Okay. Wow, pero may iba't ibang klase o tawag sa mangkukulam. Di may iba-iba rin bang paraan para mangkulam? Yes, yung iba insekto ang ginagamit. Yung iba hibla ng buhok, yung iba yung basic, yung manika. At marami pa. Actually marami pa. Yun, manika, yun usually yung ginagamit, manika. Okay. Ganyan na ganyan yung mga napapanood natin sa TV, no? Yes. Yung mga tagapakinig natin dyan. Ganyan rin ba yung mga karanasan nyo sa actual na mangkukulam? Yan. Sige. Pakinggan na natin si Bernadette. Ang unang liham ay mula kay Kuya Eric. Itago nyo na lang ako sa pangalang Eric. I turned 35 last month. Baka sabihin nyo, tanda-tanda ko na, pero naniniwala pa ako sa mga ganitong bagay. Yun na nga 35 na ako pero di pa rin ako makamove on sa karanasan kong ito. Karanasan nga ba o imahinasyon? Tulungan nyo akong alamin kung ano nga ba. 10 years old ako nang may lumipat na matandang babae sa aming barangay. Siguro nasa early 60s na siya, di ko sure. Kahit kailan ay di namin nalaman ang pangalan niya. Basta tawag lang naming mga bata ay Lola. Siya ay may isang itim na malaking aso, 2 puting pusa at isang maingay na ibon. Wala siyang kasama sa bahay. Di namin alam kung byuda ba siya o wala talagang asawa. May panahon na naging talamak ang pagnanakaw sa aming barangay. Ang mga magnanakaw, mga college student na gustong magpa-cool. Di ko alam kung anong cool sa pagiging magnanakaw sa murang edad. Maraming
Nakakaalam na mag-isa lang ni Lola sa kanyang bahay kaya isa siya sa napagdiskitahan ng mga ito. Naaalala ko ang gabing iyon dahil nagising ako sa malakas na sigaw at ang pagbukas ng mga pintuan sa bahay. Dahil ang nanay at tatay ko'y nagtatakbo sa labas upang makita kung ano ang nangyayari. Siyempre, sumunod ako sa kanila. Mangkukulam, mangkukulam! Sigaw ng mga batang tumatakbo galing sa loob ng bahay ni Lola. Nakita ko si Lola na tumatakbo habang umiiyak. Mga walang hiya kayong bata kayo! Sigaw nito habang may hawak na parang vase na basag. Hinabol ng malaking itim na aso ni Lola ang mga magnanakaw. Hinahabol naman ni Lola ang aso. Napakagulo ng nangyayari. Ang mga tambay na nanonood sa labas ay tumulong na hulihin ang mga bata at ang aso naman ay parang lalapain sila ay sinagasaan ng sasakyan na dumaan. Mas lalong lumakas ang iyak ni Lola. Kitang-kita ko ang galit sa kanyang mga mata. Napansin ni nanay na nagising ako kaya agad niya akong pinapasok sa loob ng bahay. Rinig ko ang ingay at kaguluhan sa labas. Pagkatapos ng insidenteng yon ay naging mailap ang paglabas ng Lola. Di na rin ito ngumingiti. Naging balibalita rin na may nakitang mga manika sa bahay niya at maraming nakasindi na kandila. Kumalat ang balibalita na mangkukulam ito. Naging masungit na nga rin siya sa mga kapitbahay. Pinagbawalan na kaming mga bata na pumunta sa bahay ni Lola upang makipaglaro sa kanyang mga alagang hayop. Pagkalipas ng 1 taon ay may lumipat na isang babae sa tapat ng bahay namin. Malaki ang bahay. Matagal nang ibinibenta dahil pupunta ng Amerika ang may-ari. Mag-isa lang niya dahil patay na raw ang asawa nito at mga anak ay may pamilya na. Yun ang narinig ko habang nag-uusap sila ni Mama. Parang magkasing taon lang sila. Sila Mama ay nasa early 50s noon. Itago na lang natin sa pangalan na Minerva. Naging malapit sila ni Mama. Araw-araw silang nagchichismisan sa bahay nila Aling Minerva. Pagkalipas ng ilang linggo ay isa-isang nagkasakit ang mga binatang magnanakaw sa aming barangay. Ilan sa mga ito ay mga batang nagtangkang magnakaw sa bahay ni Lola. Ayon sa bulong-bulungan ay di maipaliwanag ang sakit ng mga ito. Nagpunta na raw sa ospital ngunit di gumagaling. Haka-haka nila ay kinulam sila ni Lola ngunit walang naglakas ng loob upang komprontahin siya tungkol dito kahit pa may namatay na isa sa kanila. Batang-bata pa ako noon at naaawa ko sa kalagayan nila. Ngayon parang nabawasan na ang awa ko sa kanila. Di lang pala sila magnanakaw. Mga nag-a-addict rin. Baka nga nangyari yun sa kanila dahil sa bisyo. Isang gabi, inutusan ako ni Mama na magdala ng ulam kanila Aling Minerva. Nakalakanggit. Hawak-hawak ko ang baunan at mainit-init ito. Di ko maibaba. Sigaw ako ng sigaw ngunit di lumalabas si Aling Minerva. Sinipa ko ang gate at bumukas ito. Agad akong pumasok para ibigay ang ulam at humingi ng paumanhin dahil nasira ko atang lock. Kumatok ako ngunit walang sumasagot. Ibinaba ko ang ulam sa lamesa sa labas. Inikot ko ang lock ng pinto. Bukas ito. Aling Minerva! May hinhin kong sigaw. Kinuha ko ang ulam at ibinaba sa mesa sa kusina. Hindi ko naman first time na pumasok sa bahay niya. Nang lalabas na sana ako ay may narinig akong parang nagsasalita. Sinundan ko ang tunog. Binuksan ang pinto habang binabanggit ang pangalan ni Aling Minerva. Nakita ko siyang nakaitim na bestida. May kandilang nakapalibot sa kanya at may hawak itong manika. Maraming manika sa kwartong iyon. Medyo madilim pero alam kong si Aling Minerva iyon. Nakakatakot ang mukha ni Aling Minerva at kakaiba ang amoy ng kwarto. Lumingon siya bigla sa akin. Mas lalo akong nanginig sa takot nang makita ko ang kanyang mukha. Agad akong tumakbo papauwi sa bahay.
Iyak ako ng iyak at nagtatago sa ilalim ng mesa namin. Isinumbong ko yon kay mama at papa pero di sila naniniwala sa akin. Baka naman imahinasyon ko lang raw iyon. Ayokong lumabas ng bahay sa sobrang takot. Di ako pumapasok sa school kahit anong pilit nila mama. Pagkalipas ng ilang buwan ay nagkasakit si mama at namatay. Sumunod ang papa sa kanya sa sobrang kalungkutan. Wala na akong mga magulang kaya kinuha na ako ng aking lolo't lola. Matagal na panahon niyon at di na rin ako kahit kailan bumalik. Wala na rin akong balita sa kahit sino na taga roon. Sinubukan kong kalimutan lahat ngunit minsan ay bumabalik sa akin ang mga araw na iyon. Mga mangkukulam nga kaya sila o chismis at imahinasyon ko lang ito. Ayan, isang tanong lang naman ng tatanong ko sa'yo, Kuya Eric, ano yung ulam na binigay mo kay Aling Minerva? Baka naman kasi mabango masyado. Hindi nila mong ulam kaya napalingon si Lola. Ito naman mangkukulam ka agad. Kaya nga Ashley, sabi niya mas natakot siya nang lumingon sa kanya si Aling Minerva. Bakit naman? Diba? Baka nakapagbura na ng makeup, mga ganun. Di ko kinakaya tong si Eric. Judgmental. Pero joke lang, Eric. Pero seryoso, hanggang ngayon iniisip ni Kuya Eric kung imagination lang ba niya lahat yun o nasaksihan talaga niya. Let's not forget si Kuya Eric ay 35 na. 10 siya nung mag-start ang lahat. So, for 25 years, hindi siya makaget over sa bagay na to. Nakakawindang nga naman na magkaroon ka ng mangkukulam na kapitbahay. Dapat talaga sobrang bait mo sa mga ganyang kapitbahay. Kaya ikaw, Bernadette, yung mga kapitbahay mo. Pero don't get on their bad side. Wag ka rin, pero wag ka rin namang maghahatid ng ulam sa kanya. At baka matulad ka kay Kuya Eric, di ba? Wag naman. Pero super unbelievable naman kasi talaga yung mga nangyari kay Kuya Eric. Ako kasi wala pa talaga akong experience with mangkukulam. Yes. Nakarinig na ako ng balibalita about it dyan sa mga kapitbahay namin pero wala talaga Di ko na-experience on hand so it's hard for me to decide kung totoo ba siya. Pero many of the people I know naniniwala sa ganyan May mga suot-suot pa nga silang pangontra sa mangkukulam Yung mga agimat ba yun? Anong pangalan ng mga pangontra? Ewan ko. Hindi kasi ako gumagamit. pero totoo, yung mga kakilala ko may mga ganyan silang sinusuot. So, Kuya Eric, experience mo yan. Ikaw ang nakakaalam kung tunay ba yung nangyari sa'yo. Hindi dahil unusual ito o di pinapaniwalaan ng iba. Dahil di naman nila nakita or na-experience, invalidate mo na yung experience mo. If naniniwala kang nangyari sa'yo yan, edi okay. It's good na nakaalis ka na doon sa barangay nyo na yun. Yes, tunay. Ako rin naman, parang wala pa akong karanasan sa sa ganyan. Pero di ba nga, sa ang dami nating yung napapanood sa TV dati ng mga bata pa tayo. Yung sobrang nakakatakot tayo na trauma nga ako doon di ba? Yung mga ang pangalan Kwento mo. Yung may title nun, parang Shake, Rattle and Roll pero basta yun. Okat-okat ba? Ayun, mga okat-okat. Oo. Sobrang takot na takot ako sa mga ganyan noon. Mag-ingat ka na lang Kuya Eric at kung saan ka man napadpad ngayon umiwas-iwas ka na sa mga ganyang kapitbahay. Oo, Diyos ko. Sa kwento pa pala niya namatay both parents niya. Parang may kutob nga ako na may kinalaman si Aling Minerva. Pero who am I to judge? Ginawang mamamatay tao si Aling Minerva, no? Unfair naman yan. Malay mo naman natutulog lang. Ba't kasi may biglang tao dito sa loob ng bahay, di ba? Natutulog lang ako tapos may ulam dyan bigla. Pero yun nga, sabi kasi nila, kaya makapatay ng mangkukulam using their black magic Tapos yung kapitbahay na lola, feeling ko lang di siya mangkukulam. Yung vase na hawak niya that time, baka nga ashes yun ng yumao niyang asawa o kapamilya. Kung mababasag talaga yun ng magnanakaw magagalit talaga ako. Pwede nga, pwede. Baka nga earn yun. Baka kaya galit na galit siya. Diba? Kasi mamaya mahal niya pala sa buhay, ganun. Anyway, puro lang naman tayo speculations, no? So si Kuya Eric pa rin ang nakakaalam talaga kung ano yung totoong nangyari. So comment po kayo sa Facebook page natin, Lihim na Liham Podcast.
kung ano ang pwedeng pangontra sa kulam para naman pag naka-experience kami ng ganito ay alam namin ang pwede namin gawin, 'di ba? Tama ka dyan, Ashley. Magtungo na tayo sa ating pangalawang liham. Alright. Ako po si Baste, tubong Catanduanes. Pero ngayon po ay hindi na ako bumabalik doon sa amin. Parang hindi naman po kasi ako welcome doon. Parang lahat ng kilos ko doon sa probinsya ay may nasasabi silang masama. Porket hindi ko tinanggap ang alok sa akin ng Lola Cora ko. Si Lola Cora ay isang faith healer sa aming lugar. Tagsaan lagi ang mga taong pumupunta doon. Halos hindi na kami makapagpahinga sa kaasikaso sa mga taong nakapila araw-araw para lang makita ang lola ko. Nag-iisang apo po kasi ako kaya ako lang po ang aasahan ni lola. May mga kapitbahay at kakilala naman kami na tumutulong sa kanya pero hindi naman po sila nagtatagal. Karamihan na nakakasama ni lola ay umaalis sa probinsya namin at hindi na bumabalik muli. Bata pa lang po ako noon pero tandang-tanda ko pa yung mga ritual ni lola kapag naggagamot. Una, tatawagin niya ang may sakit para tumayo sa harapan niya. Papaluhurin niya ito at sinasabi niyang diretso lang ang tingin sa kanyang mga mata. Hindi raw pwedeng kumurap dahil mawawalan daw ng bisa ang gamot na ibibigay sa kanila. Habang nakatitig ang pasyente ay hawak ni lola ang noo nito at may paulit-ulit siyang sinasambit na salita. Hindi ko alam kung gawa-gawa niya lang yun o ibang lengguwahe talaga ang binabanggit niya. Hindi ko po kasi ito maintindihan. Pagkatapos niyang dasalan ay pinapabuka niya ang bibig ng pasyente at may ipapatak siyang likido na galing sa isang maliit na bote. Pagkatapos nito ay bigla na lang tatayo ang pasyente at maglalakad palayo sa aming bahay. Hindi na ito lilingon pang muli sa direksyon ni Lola Cora at kadalasan ay hindi na sila bumabalik. Marahil ay gumaling na ang kanilang mga sakit kaya hindi na nila kailangan bumalik, maliban sa isa. 17 anyos ako nung narinig kong may sumisigaw sa tapat ng bahay namin. Mag-aalas 2 na noon ng madaling araw at sobrang lakas ng ulan ngunit dinig na dinig ang boses ng ale sa labas. Galit na galit at tila hindi maawat yung ale. Sabi niya namatay daw ang tatay niya dahil kay lola. Para karaw daw siya at balang araw ay gaganti raw ang pamilya nila kay lola. Papatayin daw nila si lola. Hindi lumabas ng silid ang Lola Cora ko. Sa itaas ng bahay ang kwarto niya at dahil kawayan lang ang materyales ng bahay ay sigurado akong narinig ni lola itong ale. Pagkaraan ng halos 5 minuto na tuloy-tuloy na pagsigaw ay biglang tumahimik. Tila hindi pa natatapos ng ale ang gusto niyang sabihin nang bigla na lang itong tumigil sa pagsasalita. Gulat ang itsura at tumakbo papunta sa kanyang sasakyan. Humarurot ito ng takbo na tila takot na takot sa nakita. Sinubukan kong sundan kaya tumakbo ako papalabas ng bahay. Ngunit nakaalis na at hindi ko na siya naabutan. Paglingon ko sa bahay ay nakita ko si lola na nakadungaw sa bintana ng silid niya. Tinignan niya lang ako at sumenyas na wag na raw akong maingay at pinapasok ako sa loob ng bahay. Hindi ko alam kung bakit pero nangilabot ako sa takot nung gabing iyon. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay tila nag-iba ang pakiramdam ko sa presensya ni Lola Cora. Nakaupo ako sa sala sa ibaba nang dahan-dahan siyang bumaba sa kahoy na hagdan. Dahan-dahan siyang bumaba habang nakatitig lang sa aking mga mata. Hindi siya kumurap at diretso lang ang tingin sa akin kahit pababa siya ng hagdan. Natakot pa nga ako noon dahil baka madapa o matumba siya dahil hindi siya tumitingin sa kanyang inaapakan. Nung gabing yun lang ako natakot sa itsura ni Lola Cora. Natatandaan ko nung isang araw naghena siya ng buhok para maging itim pero bakit ngayong gabi puro puti ang buhok niya. Nakaitim siya ng bestida at may hawak-hawak siya sa kanyang kanang kamay na nakapatong sa kanyang dibdib habang naglalakad papalapit sa akin. Dahan-dahan niyang nilapit ang mukha niya at doon ko naamoy ang pinakamabahong amoy na naranasan ko buong buhay ko. Amoy basang aso ang damit ng Lola Cora. Pumulong siya sa akin. Matulog ka na.
sabi niya. Dali-dali naman akong sumunod sa sinabi niya at natulog ako nang nakatalukbong. Sumunod siya sa kwarto ko at umupo sa upuan sa tabi ng kama. Hinihimas-himas niya ang noo ko habang may isang tinig siyang kinakanta ng walang salita. Nang marinig ko ito ay bigla na lang akong dinapuan ng antok hanggang sa nakatulog na ako. Nagising na lang ako kinaumagahan sa sigaw ng kapitbahay namin na tiyuhin ko. Hindi namin siya kadugo pero tinuring na siyang pamilya ni Lola Cora. Inalalayan niya ako papunta sa silid ng lola ko at doon nakita ko siya. Nakahiga sa kanyang kama. May hawak na isang uri ng kwintas sa kanang kamay. Sabi ko sa tiyuhin ko magtawag ng ambulansya dahil hindi na gumagalaw ang aking lola pero sabi niya hindi na raw. Pumanaw na raw siya at may isa lang siyang bilin. Sabi raw ni Lola Cora ay sa akin mapupunta ang kwintas. Kailangan ko raw isuot lagi ang kwintas para lagi kong makasama si Lola Cora at gabayan niya ako. Tumanggi ako. Ang sinabi kong ayoko ay hindi umalma ang tiyuhin ko. Sabi niya lang sa akin ay, sige, umalis ka na lang dito sa bahay na ito. Hindi ako nakinig at nanatili pa rin ako sa bahay namin. Pagkatapos ilibing ng aking lola ay tila nag-iba ang trato sa akin ng mga tao sa paligid namin. Hindi nila ako kinikibo at ang sama lagi ng mga tingin nila sa akin pag nagkakasalubungan kami ng mga mata. Isang beses pa akong kinausap ng tiyuhin ko pero tinanggihan ko ang alok nila at tumungo ako sa Maynila para dito magtrabaho. Nakita ko na lang sa bag ko yung kwintas ni Lola pagkarating ko ng Maynila. Hindi ko na lang ito pinansin at pilit ko nang kinakalimutan ng mga nangyari sa probinsya. 3 taon na rin simula nung mawala si Lola. Hindi ko pa rin tinatanggal yung binigay niyang kwintas sa leeg ko. Dahil pag tinanggal ko ito, naririnig ko ang boses ni Lola Cora. Parang bumubulong siya ng malapit sa tenga ko. Binubulong niya yung dasal. Paulit-ulit na dasal. Parang nakakabisado ko na nga ngayon. Alam mo, hanggang ngayon, iniisip ko kung anong nangyari at saka saan nagpunta yung mga pinagaling ng lola ni Baste. Yeah. O kung gumaling nga ba, kasi usually yung mga napapanood ko doon sa Facebook. Facebook. Madaming nag-upload ng ganyan eh. Oo. May Facebook page pa nga sila eh. Oo. Pag napagaling sila, nagte-thank you pa. Minsan tumatalon-talon pa nga tapos sumisigaw na, magaling na ako, mga tipong ganyan. Actually, totoo yan. Actually, nakakakilabot naman yung liham ni Kuya. Di ba? Ganito na lang kasi gawin mo, Kuya. Itapon mo kaya yung kwintas mo. Pag ako kasi yan, itatapon ko kasi, di ba? Yun nga lang pag di raw suot, naririnig niya yung lola niya. So, ewan ko, isuot mo na lang. Naguguluhan din ako eh. Isuot mo na lang, bahala na. Bahala na si Bathala. Alright? Reference sa episode 1. Yun na nga eh. Alam mo, naguguluhan rin talaga ako. Naririnig niya pag di suot. Nakakatakot naman yun, pero ano bang mangyayari kay Baste pag suot niya? Hindi natin alam, no? Malay mo, may nangyayari sa kanya pag suot niya, diba? Tsaka sabi niya, ang tagal niya na daw suot. So, naguguluhan talaga ako kung tatanggalin naman niya, naririnig niya. Yes. Sabi pa niya na may memorize ng araw niya yung mga sinasabi. Yun ba yung mga dasal ni Lola? Ano bang purpose ng kwintas talaga? Para ba di marinig si Lola o maging katulad ni Lola? Gulong-gulo na ako. Hindi ko na talaga alam. So, please enlighten me mga tagapakinig. Comment naman kayo kung ano sa tingin ninyo. Oo, diba? Ako rin parang hindi ko na rin maisip kung anong dapat niyang gawin. Kasi on the other hand, pagka hindi mo naman tinapon yung malay mo may mangyayari pala talaga, diba? Pag hindi mo tinapon. Pero pag tinapon mo naman, naririnig mo na lang siya forever. Parang nakakabaliw. Oo, parang kulang yung details, Kuya. Oo, ikwento mo naman sa amin kung anong lagay mo ngayon, ganyan. Comment Okay. ka. Na-imagine ko talaga yung lola mo sa kwento na to, Kuya. Very, very vivid ng imahe niya sa utak ko. Mukhang di talaga ako makakatulog nito kasi takot talaga ako yung sa mga matatandang multo. Ay, multo? Mangkukulam pala. Hindi, Ginawang multo. Ginawang multo. Hindi.
Yun. Nakakatakot naman kasi talaga, di ba? Yung mga matutundong babae no ano. Grabe. Faith, Grabe naman Hindi. ng babae nakakatakot. hindi, yung mga ganun, yung mga faith healer. Ganun. Okay. Very scary. Ako? Anyway, Nako. Patay tayo dyan. Buti na lang, may katabi akong matulog. okay, edi okay. Sana all, sana all na lang. Okay. Faith healer nga kaya ang lola ni Kuya Baste. O baka naman hindi. Mag-iwan po kayo ng comments o feedback sa ating Facebook page na Lihim na Liham Podcast. Kung gusto po ninyong mabasa ang inyong liham at i-share ang kwento nyo sa mga tagapakinig natin, pwede po kayong mag-send sa aming email lihimnalihampodcast@gmail.com. Ano ba ang next topic natin, Ashley? Okay, ang next topic natin ay tungkol sa mga white lady. Wow! Very very general. Maraming may kwentong white lady dyan. Baka naman yung mga exciting na kwentong white lady nyo, send nyo sa amin. Oo, tama. Exciting talaga at kaabang-abang ang ating next episode. Kaya naman kung nagustuhan nyo ang episode na ito, ay bigyan nyo naman kami ng 5-star rating. Huwag kalimutang pindutin ang follow button para manatiling updated sa mga susunod na liham. Salamat at paalam.